Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking sagad sa hirap ang tingin ng lipunan. Ngunit may natatago palang sikreto na yayanig sa buong pagkatao na mga nagmamataas sa kanya. Ano kaya ang gagawin mo kung ang taong tinawag mong basura ay siya palang may hawak ng iyong buong kinabukasan? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa Pierpor, basang-basa sa sariling pawis ang 35 taong gulang na si Richard. Ang kanyang mga balikat na animoy gawa sa bakal dahil sa pang-araw-araw na pagbubuhat ng mga sako-sakong bigas at mabibigat na kargamento ay siyang tanging sandigan niya sa kanyang buhay. Wala na siyang pamilya. Naulila siya na maaga at ang tanging natira sa kanya ay ang mga malalayong kamag-anak na bihira lang siyang maalala. Maliban na lang kung may kailangan sila. Habang nagpupunas ng mukha gamit ang isang lumang bimpo, naramdaman ni Richard ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kupasing maong. Isang pamilyar na pangalan ang rumistro sa screen. Si Jason, ang kanyang pinsan na may-ari ng isang katamtamang laki ng trucking business at kilala sa pagiging mapagmataas. Oh Richard, nasaan ka ba? Siguraduhin mong libre ka sa Sabado ng gabi ha. Bigating okasyon ito. Ika-50 kaarawan ni Papa. Si Papa Clayton. Gusto nang matanda na nandun ang lahat ng kadugo. Kahit yung mga nasa gilid-gilid lang. Nakatulad mo. Ganun ba Jason? Salamat naman at naisip ninyo ako. Sige, susubukan kong mag-advance ng uwi dito sa pier para makahabol ako sa handaan ni Tito Clayton. Anong oras ba? Siyempre bago mag alas 4 ng hapon, dapat nandun ka na sa mansyon sa Greenview Subdivision. Huwag kang mahuli. At saka Richard, magsuot ka naman ng maayos ha. Huwag yung itsurang galing ka sa basurahan. Nakakahiya sa mga VIP na bisita ko mula sa malalaking korporasyon. O sige, ibababa ko na ito. Marami pa akong inaasikaso. Pagkababa ng telepono, napabuntong hinto si Richard. May kakaibang kutob siya sa biglaang pag-imbita ng pinsan. Sa loob ng maraming taon, tuwing Pasko o Bagong Taon, ni hindi man lang siya tinatawagan ng mga ito. Bakit ngayon ay tila atat-atat si Jason na patubuyin siya ng maaga? Subalit dahil sa pagpapahalaga sa pamilya at respeto kay Mang Clayton, na kapatid ng kanyang yumaong ama, nagpasya pa rin si Richard na pumunta. Dumating ang araw ng Sabado. Nagsuot si Richard ng isang simpleng itim na polo shirt na kupas na ang kulay ngunit malinis at isang maong na pantalon. Pagbaba niya ng tricycle sa tapat ng naglalakihang gate ng subdivision, agad siyang sinalubong ng marangyang paligid. Nang marating niya ang tapat ng mansyon ni Jason, namamangha siyang napatingin sa paligid. Bago pa man siya makakbang papasok sa mismong pinto ng bahay, hinarang na siya ni Boyet, ang mayabang na bayaw ni Jason na kilala sa pagiging madaldal at mapang-api. Aba, dumating nga ang kargador ng pamilya. Akala ko nagbubuhat ka pa ng sako ng simyento ngayon, Richard. Oh, bakit dito ka pumapasok sa main entrance? Doon ang daan mo sa likod, sa may dirty kitchen. Doon ka dumaan. Boyet. Akala ko kasi dito ang tuloy ng mga bisita. Pasensya na. Bisita? Nagpapatawa ka ba, Richard? Inimbita ka dito ni Jason, hindi para umupo at makichismis sa mga mayayaman. Kulang kami sa tao ngayon. Ang daming hugasin sa likod at kailangan nang magbubuhat ng mga mabibigat na cooler ng alak at yelo mula sa garahe papunta dun sa garden. Kaya ka nga tinawag, diba? Dahil yan lang naman ang silbi mo, ang maging alila ngayong gabi. Doon ay nagpantig ang tenga ni Richard. Ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi niya ipinakita ang anumang emosyon. Tumingin lang siya kay Boyet ng diretso sa mata.
bagay na ikinaatras ng bahagya ng huli dahil sa talim ng titig ng kargador. Bakit ganyan ka makatingin? Totoo naman di ba? O siya, pumasok ka na dun sa likod. Naghihintay na si Mang Clayton at si Jason sa'yo. Huwag kang tatayo-tayo lang dyan, baka mapatalsik kita rito. Naglakad si Richard patungo sa likod ng bahay. Doon ay nakita niya ang abalang-abalang kusina. Nang makita siya ni Mang Clayton, ang may kaarawan. Imbis na yakap o mainit na pagbati ang isalubong nito, ay isang mapang-utos na tingin agad ang ibinigay sa kanya. Richard, mabuti at napadpad ka. Huwag mo nang asikasuhin ng pagbisita sa akin o pagbati man lang. Marami tayong bisitang darating na mga opisyal ng gobyerno at mga may-ari ng kumpanya na kliyente ng tracking natin. Utang na loob, magugas ko muna ng mga nagtataasang planggana na mga baso at pinggan doon. Pagkatapos, tulungan mo ang mga catering staff na mag-ayos ng lamesa sa garden. Huwag kang iikot-ikot sa sala. Baka mamaya ay may mawala pang gamit doon. Napangiti na lamang ng palihim si Richard. Ang sarili niyang kamag-anak, itinuturing siyang magnanakaw at katulong sa sarili nilang pamamahay. Hindi nila alam, bago pa man pumunta si Richard sa lugar na iyon, may isang bagay na siyang natuklasan sa loob mismo ng kanyang sariling simpleng tinutuluyan. Isang lihim na dokumento na iniwan ng kanyang ama bago ito mamatay, na naglalaman ng katotohanang magpapabago sa kapalaran ng buong pamilya ni Mang Clayton. Ngunit minabuti niyang manahimik muna para walang makaalam. Habang nagbubuhat ng isang napakabigat na tray ng mga mamahaling basong kristal, narinig ni Richard ang pagdating ng mga naglalakihang sasakyan sa harap ng mansyon. Mercedes-Benz, BMW at mga nagkikislapang SUV. Nagsisimula nang dumating ang mga tinatawag nilang VIP. Nagtatawanan sina Jason at Boyet habang giliw na sumasalubong sa mga bisita. Habang si Richard naman ay pinagpapawisan sa isang sulok. Bit-bit ang isang balde ng yelo. Nakita ni Jason si Richard at sinigawan ito sa harap ng ilang katulong. Richard! Bilisan mo nga dyan! Ang bagal-bagal mong kumilos. Para kang hindi kargador sa pier. Dalhin mo yung yelo dito sa VIP table. Bilis! Lumakad si Richard, bit-bit ang balde ng yelo patungo sa gitna ng malawak na garden kung saan nakaupo ang mga pinakamayayamang negosyante sa lungsod. Mga taong kahit sa pangarap ay hindi inakalang makakausap ni Jason. Ngunit habang papalapit si Richard, ang isa sa mga VIP na nakaupo, isang matandang lalaki na nakasuot ng napakagarang Amerikana na nagngangalang Don Valeriano, ay biglang napatayo mula sa kanyang upuan. Nanlaki ang mga mata nito at agad na napalingon ang iba pang mga kasamahang VIP. Ano kaya ang nakita ni Don Valeriano kay Richard? At bakit ang mga tinitingalang panauhin ay biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng mamataan ang simpleng kargadora? Nanatiling nakatayo si Don Valeriano, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang negosyante sa buong rehiyon, habang nakatitig kay Richard na may hawak pa ring balde ng yelo. Hindi lang si Don Valeriano ang napatayo, kundi maging ang dalawa pang kasama nitong VIP na sina Atty. Mendoza at Engineer Santos. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay formal at seryoso ay biglang napalitan ng labis na paggalang at pagkagulat. Si Jason na nakatayo sa gilid at hawak ang isang baso ng mamahaling alak ay biglang kinabahan sa reaksyon ng kanyang mga bigating bisita. Akala niya ay may nagawang pagkakamali ang kanyang pinsan na kargadora. Hoy Richard! Ano bang ginagawa mo riyan? Nakaharang ka sa harap ni Don Valeriano. Ang dumi-dumi mo. Baka madikitan mo pang Amerikano niyan. Umalis ka nga riyan. Lumayas ka sa harap nila. Ngunit bago pa man maiyakbang ni Richard ang kanyang mga paa paorong, mabilis na lumakad si Don Valeriano papalapit sa kanya. Sa gulat ng lahat, hindi ito nagalit. Salip, inilahad ng matanda ang kanyang dalawang kamay at tinawakan ang magaspang at may kalyong kamay ni Richard. Diyos ko, hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw si Richard.
ang nag-iisang anak ng yumaong Don Ricardo. Sir, matagal ka na naming hinahanap. Bakit ka narito sa ganitong kalagayan? Bakit ka may bitbit na balde ng yelo? Napaatras si Jason. Ang kanyang panga ay halos lumundo sa sahig sa labis na gulat. Si Boyet, na noon ay papasok sana sa garden dala ang iba pang upuan, ay nabitawan ang kanyang hawak na silya. Naglikha ito ng malakas na kalampag na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ano? Anong Don Ricardo? Sir Valeriano, baka po nagkakamali kayo ng tinatawag. Kargador lang po yan sa Pierport. Pinsan po yan ni Jason na walang pamilya at walang pera. Alila po natin yan ngayon dito sa party. Biglang lumingon si Atty. Mendoza kay Boyet. Ang matatalas na mata ng abogado ay sapat na para patahimikin ang mayabang na bayaw ni Jason. Mag-ingat ka sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, lalaki. Hindi kami nagkakamali. Si Richard, ang nag-iisang tagapagmana ng Valdez International Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng kalahati ng mga barko at kargamento sa Pierport 5 at 6. Siya ang tunay na may-ari ng lupang kinatitirikan ng inyong trucking business at siya rin ang nagmamay-ari ng mismong subdivision na kinatatayuan ng mansyong ito. Seryosong sabi ni Atty. Mendoza. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong garden. Ang mga bisita sa ibang lamesa ay napatigil sa pagkain at tumingin sa direksyon ni Richard. Si Mang Clayton, na noong oras na iyon ay lumabas mula sa sala para batiin si Don Valeriano, ay biglang napatigil sa paglalakad. Parang binuhusan na malamig na tubig ang matanda. Ang kanyang tuhod ay biglang nanginig. Ano ang ibig sabihin nito, Richard? Ang kapatid kong si Ricardo, isang simpleng manggagawa lang siya na namatay sa sakit, di ba? Paano naging Don Ricardo siya? Paanong si Richard ang may-ari ng lahat ng ito? Tumingin si Richard kay Mang Clayton. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkabigo para sa mga kamag-anak na mas pinahalagahan ng pera kaysa sa dugo at pamilya. Ibinaba ni Richard ang balde ng yelo sa damuhan. Inayos niya ang kanyang kupas na polo shirt at tumingin ng diretsyo sa kanyang tito. Tito Clayton, bago namatay si Papa, nalaman niya ang lahat ng ginawa ninyo. Noong bata pa ako, pinaperma ninyo si Papa sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan dahil hindi siya nakapag-aral. Kinuha niyo sa kanya mga shares na para sa amin mula sa mana ng lolo. Akala niyo, habang buhay kami magiging kawawa. Pero ang hindi niyo alam, bago siya pumanaw, natulungan siya ng mga totoong kaibigan niya, ina ni na Don Valeriano, para mabawi ang lahat ng patago. Lumapit si Don Valeriano kay Richard at bagyang yumukod bilang paggalang. Isang eksenang hindi kailanman inakala ng pamilya ni na Jason na makikita nila sa buong buhay nila. Don Richard, ang buong board of directors ng kumpanya ay naghihintay sa inyong pagbabalik. Ang huling habilin ng inyong ama ay manatili ka sa ibaba upang makita mo ang totoong kulay ng mga tao sa paligid mo bago mo formal na hawakan ng korporasyon. Ngayong napatunayan mo na kung sino ang mga tapat at kung sino ang mga mapagsamantala. Ano ang nais mong gawin namin? Napatingin si Jason sa kanyang ama na si Mang Clayton at pagkatapos ay kay Boyet. Ang mukha ni Jason ay nawalan ng kulay. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Richard kanina. Kung paano niya ito tinawag na basurero at pinalakad sa maduming kusina sa likod ng bahay. Richard, pinsan, hindi natin kailangang humantong sa ganito. Biro lang naman yung mga sinabi ko kanina sa telepono at dito sa party. Alam mo namang pamilya tayo, di ba? Magkadugo tayo. Kaya ka nga namin naimbita rito para magkasama-sama tayo sa kaarawan ni Papa, di ba? Pamilya? Jason? Inimbita niyo ako para maging alila lang. Inimbita niyo ako para may maghugas ng mga plato at magbuhat ng basura ninyo habang kayo ay nagpapakasasa sa karangyaan na sa totoo lang ay galing din sa pawis ng aking ama. Kung hindi dumating si na Don Valeriano ngayon, hanggang mamayang gabi, ay tuturing niyo ba akong pamilya?
Hindi makasagot si Jason. Yumuko ito sa matinding kahihiyan sa harap ng lahat ng kanyang mga kliyente at mga kilalang tao sa lipunan. Si Boyet naman ay dahan-dahang umaatras. Sinusubukang magtago sa likod ng mga halaman, ngunit huli na ang lahat dahil ang mga mata ni Richard ay nakatutok na sa kanya. Ngunit mga tagapakinig, kung akala ninyo ay dito na nagtatapos ang ganti ni Richard, diyan kayo nagkakamali. Dahil may isang lihim pa sa loob ng mansyong iyon na hindi alam ng lahat. Isang bagay na nakita ni Richard sa kanyang pag-ikot sa likod ng bahay bago magsimula ang party, na siyang tuluyang magpapabagsak sa pamilya ni na Jason. Ano kaya ang misteryong ito na itinatago ni Mang Clayton sa kanilang tahanan? At ano ang magiging huling hatol ni Richard para sa mga mapanglait niyang kamag-anak? Habang nakatayo si Richard sa gitna ng marangyang garden, napapaligiran ng mga VIP na nakayuko bilang paggalang sa kanya. Ang atmosfera ay napuno ng matinding tensyon. Si Jason ay pawis na pawis habang nakatingin sa kanyang pinsan. Nag-iisip ng paraan kung paano maisasalba ang kanilang negosyo at reputasyon na nakasalalay na ngayon sa mga kamay ng dating kargador. Ngunit hindi alam ni Jason, bago pa man magsimula ang kaguluhang ito sa garden, may isang bagay na unang nakita at nadiskubre si Richard. Noong inutusan siya ni Boyet na dumaan sa likod ng mansyon at magbuhat ng mga mabibigat na cooler ng yelo sa tabi ng lumang bodega sa gilid ng dirty kitchen, may napansin si Richard na kahinahinala. Ang pinto ng lumang bodega na karaniwang may nakakandado ay bahagyang nakabukas. Dahil sa lakas ng hangin, umuga ang pinto at doon ay nakita ni Richard ang mga sako-sakong kargamento na may tatak ng Valdez International Shipping Lines, ang kumpanyang pagmamay-ari pala ng kanyang ama. Hindi lang ordinaryong kargamento ang nandoon. Nakita ni Richard ang mga mamahaling spare parts ng mga barko at mga imported na kagamitan na iniulat na nawawala sa pier nitong mga nakaraang buwan. Doon naintindihan ni Richard ang lahat. Ninanakawan ni na Jason at Boyet ang kumpanya ng kanyang ama gamit ang kanilang tracking business. Ito ang dahilan kung bakit kampante si Richard habang inahamak ng kanyang mga kamag-anak, dahil hawak niya ang kanilang hininga. Tito Clayton, Jason, Boyet, alam ninyo, bago niyo ako ganyanin ngayong gabi, may nakita ko sa lumang bodega ninyo sa likod habang nagbubuhat ako ng yelo na ipinag-uutos ninyo. Nang marinig iyon ni Boyet, biglang namutla ang kanyang muka. Tumingin siya kay Jason na noon ay napalunok na rin ng sariling laway. Ang lihim na akala nila ay ligtas sa loob ng bodega ay alam na pala ng taong pinakamalalaki ang galit sa kanila. Anong bodega? Walang laman ang bodega na yan kundi mga lumang gulong at basura. Richard, huwag ka mag-imbento ng kwento sa harap ng mga bisita. Oo nga Richard, baka nagkakamali ka lang na nakita. Halika muna sa loob ng opisina ko. Doon tayo mag-usap bilang magkakamag-anak. Huwag na natin silang idamay dito. Ngunit bago pa man makakbang si Jason, suminiya si Richard kay Don Valeriano. Agad namang tumango ang matandang VIP at naglabas ng kanyang sariling cellphone para tumawag ng mga otoridad. Masyado na matagal ang ginagawa niyang pagnanakaw sa mga kargamento ng kumpanya ni Boss Richard sa pier. Akala niyo ba hindi namin napapansin ang pagkawala ng mga mamahaling spare parts? Hinayaan lang namin kayo dahil inihintay namin ang utos ng tunay na may-ari. At ngayon, si Boss Richard na mismo ang nakakita sa ebidensya sa loob ng pamamahay ninyo. Sabi ni Don Valeriano. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Mang Clayton. Lumapit ang matanda kay Richard at bigla itong lumuhod sa damuhan, sa harap ng lahat ng mga VIP at mga katulong na nakatira sa mansyon. Ang kanyang mga luha ay pumatak dahil sa matinding takot na mabilanggo sa kanyang katandaan. Richard, patawarin mo kami anak. Nagkamali kami ng iyong ama noong araw at nagkamali rin kami sa iyo. Huwag mo kaming ipakulong. Maawa ka sa pamilya natin.
Kung ano man ang nasa bodega, ibabalik namin lahat. Huwag mo lang kaming sirain ng tuluyan. Napatingin si Richard sa kanyang tito na nakaluhod. Naalala niya ang kanyang ama na namatay sa kahirapan habang ang mga taong ito ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ngunit bago pa man makapagsalita si Richard upang ibaba ang kanyang huling desisyon, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa gate ng mansyon. Isang hindi kilalang sasakyan ang pumasok at isang tao ang bumaba na may dalang isa pang lihim na dokumento na magpapabago muli sa takbo ng kwento. Isang tao na matagal nang nagtatago sa anino ng pamilya. Sino kaya ang estrangherong ito na biglang dumating sa gitna ng komprontasyon? Ano ang nilalaman ng hawak niyang dokumento na tila mas matindi pa sa natuklasan ni Richard sa bodega? Sa gitna ng nagaganap na tensyon sa malawak na garden, kung saan nakaluhod sa damuhan ang matandang si Mang Clayton habang umiiyak at nagmamakaawa kay Richard. Lahat ng mata ay napalingon sa direksyon ng gate. Isang mamahaling itim na sedan ang pumarada ng marahas. Bumukas ang pinto nito at isang matikas na lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan ang bumaba. Bitbit niya ang isang makapal na brown envelope. Nang makita ni Jason kung sino ang lalaki, pansamantalang nabuhayan ang kanyang loob. Ang lalaking dumating ay walang iba kundi si Marco, ang nakatatandang kapatid ni Jason na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang corporate auditor. Ang itinuturing na henyo at pinaka-pinagmamalaki ng kanilang pamilya. Kuya Marco, salamat at dumating ka. Tulungan mo kami. Si Richard, ang kargador na ating pinsan, gumagawa ng kwento rito. Kakampi niya sina Don Valeriano at gusto kaming ipakulong dahil lang sa mga lumang gamit sa bodega. Mabilis na naglakad si Marco patungo sa gitna ng garden. Ngunit imbis na lapitan ang kanyang ama o si Jason, dire-diretso siyang naglakad patungo sa harap ni Richard. Sa gulat ng buong pamilya, marahang iniyuko ni Marco ang kanyang ulo bilang paggalang kay Richard at tiniabot ang hawak niyang sobre. Narito na po ang lahat ng ebidensya, Boss Richard. Nakolekta ko ng lahat ng prema, bank account at mga peking resibo na ginamit ni Jason at Boyet sa pagpupuslit ng mga kargamento mula sa kumpanya ng inyong ama. Tapos na po ang ginawa kong palihim na pag-audit sa loob ng 6 na buwan. Seryoso pero kalmadong sabi ni Marco. Parang muling gumuho ang mundo ni Jason. Ang sarili niyang kapatid na akala niya ay tagapagtanggol nila ay siya palang undercover agent na nagtatrabaho para kay Richard upang huliin sila sa akto. Marco, ano bang ginagawa mo? Sarili mong pamilya at negosyo, ibinebenta mo sa kargador na yan. Nabubuang ka na ba? Mas mabuti nang manahimik ka, Boyeta. Ang trucking business na ipinagmamalaki ninyo ay matagal ng bankrupt kung hindi nyo ninanakawan ang kumpanya ni Uncle Ricardo. At ikaw, tatay. Tumingin si Marco kay Mang Clayton. Nung bata pa kami, alam kong may mali sa bigla ang pagyaman natin habang si Uncle Ricardo at si Richard ay naghihirap sa piyera. Hindi ko masikmura na ang perang pinapakain nyo sa amin ay galing sa nakaw at pang-aapi sa sarili nating dugo. Kaya nang mahanap ako ni Boss Richard, buwan na ang nakalipas, hindi ako nag-atubiling tulungan siya para itama ang lahat. Lumapit si Richard kay Mang Clayton at tinawakan ang balikat ng matanda upang patuyuin ito. Kahit na labis ang ginawang pagtrato sa kanya kanina, nanatiling mainhin ang boses ng dating kargador. Ngunit bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa konsensya ng mga nakikinig. Tito Clayton, tumayo ka na riyan. Hindi ko kailangan makita kang lumulod sa harap ko. Ang hinahanap ko lang naman ay justisya para sa tatay ko. Kung pinakitaan niyo lang ako ng kaunting respeto bilang tao at bilang kamag-anak nang pumasok ako sa bahay na ito kanina, baka nagkaroon pa ng buwangang pagpapatawad sa puso ko. Pero anong ginawa ninyo? Ginawa niyo akong alila sa gitna ng handaan mo. Pinagtawanan niyo ang aking maraming kasuotan na galing sa marangal na pagtatrabaho. Tumingin si Richard kay Jason na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Jason,
Ang tracking business mo, ang mansyong ito, at ang lahat ng karangyaan na tinatamasaan nyo ngayon. Lahat ng iyan ay nakapangalan sa kumpanya ng tatay ko bilang collateral sa mga utang ninyo na hindi nyo binayaran. Sa madaling salita, sa batas, ako nang may-ari ng lahat ng hawak nyo ngayon. Sa sandaling iyon, narinig ang wangwang ng mga sasakyan ng pulis sa labas ng subdivision. Papasok na ang mga otoridad upang arestuhin ang mga sangkot sa malawakang pagnanakaw sa piyera. Napahawak sa kanyang dibdib si Mang Clayton, habang si Boyet naman ay nagpapanik na at naghahanap ng matatakasan, ngunit tinarang na siya ng mga bodyguard ni Don Valeriano. Ngunit mga tagapakinig, akala nyo ba ay doon na nagtatapos ang kwento? Dito na papasok ang pinakamalaking twist na hindi nyo inaasahan. Isang bagay na hindi rin alam ni Marco, ni Don Valeriano at maging ng pamilya ni Jason. Isang huling desisyon mula kay Richard na magpapatunay kung bakit siya ang tunay na boss. Ano ang huling hakbang na gagawin ni Richard bago tuluyang lisanin ang mansyon? Sino ang totoong panalo at sino ang tuluyang mawawalan sa huling yugto ng ating kwento? Pumasok ang mga armadong pulis sa malawak na garden ng mansyon. Bit-bit ang warrant of arrest para sa mga sangkot sa malawakang pagnanakaw ng kargamento. Lumapit ang pinuno ng mga pulis kay Richard at sumaludo bilang paggalang. Bago bumaling kina Jason at Boyet na noon ay nanginginig na sa takot habang nakataas ang dalawang kamay. Jason, Valdez at Boyet Ilustre, kayo ay arestado sa batas sa krimen ng qualified theft at grand larceny laban sa Valdez International Shipping Lines. May karapatan kayong manahimik. Formal at may otoridad na sabi ng pulis. Habang nilalapitan ng mga pulis si Jason upang pasaluan, si Mang Clayton ay napagulgol na lamang sa isang tabi, habang si Marco naman ay nakatayo lang na may lungkot sa mga mata para sa kanyang kapatid. Ngunit bago pa man mailapat ang posas sa mga kamay ni Jason, itinaas ni Richard ang kanyang kanang kamay upang patigilin ang mga otoridad. Sandali lang po, General. Huwag niyo muna silang pasaluan. May gusto lang akong linawin sa harap ng lahat ng mga bisitang narito ngayon. Napatigil ang mga pulis. Tumingin si Don Valeriano at si Atty. Mendoza kay Richard. Nagtataka kung ano pa ang nais gawin ng bagong pinuno ng korporasyon. Lumapit si Richard kay Jason. Tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. At pagkatapos ay tumingin sa makapal na dokumentong iniabot sa kanya ni Marco. Dito na lumabas ang pinakamalaking twist na walang sino man sa mansyon ang nakakaalam. Jason, Boyet, akala nyo ba'y narito ako ngayon para gantihan kayo? Akala nyo ba'y hinayaan ko mag-audit si Marco sa loob ng 6 na buwan para lang ipakulong kayo at bawiin ang mansyong ito? Kung ganoon lang kababaw ang layunin ko, matagal ko na kayong ipinakulong bago pa man ang party na ito. Binuklat ni Richard ang dokumento at ipinakita ang huling pahina kung saan may nakalagay na perma ng kanyang yumaong ama na si Don Ricardo at isang bagong kasunduan na ginawa ni Richard nitong nakaraang linggo lamang. Ang totoo niyan, bago namatay ang tatay ko, ang huling abili niya sa akin ay hindi ang pabagsakin kayo. Ang sabi niya, Richard, ang tito mo at ang mga pinsan mo ay nabulag lang ng yaman. Ngunit sa dulo ng araw, kadugo pa rin natin sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon na magbago kapag nakita na nila ang kanilang pagkakamali. Nanlaki ang mga mata ni Mang Clayton. Hindi niya akalain na ang kapatid niyang si Ricardo na kanyang niloko noong araw may ganito palang kalaking puso at pagmamahal sa pamilya. Ang dokumentong hawak ko ngayon ay hindi warrant para tuluyan kayong mawalan ng tirahan. Ito ay isang conditional pardon at rehabilitation contract. Jason, Boyet, hindi ko kayo ipapakulong ngayon. Ngunit ang lahat ng share ninyo sa tracking business ay opisyal nang ililipat sa pangalan ng kumpanya ko bilang kabayaran sa mga ninakaw ninyo. At ang mansyong ito, mananatili sa inyo, ngunit hindi na bilang mga may-ari, kundi bilang mga nangungupahan hanggang sa mabayaran ninyo ang bawat sentimo
ng inyong utang sa pamamagitan ng marangal na pagtatrabaho. Nabitawan ni Jason ang kanyang lakas at napaupo sa damuhan. Hindi siya makapaniwala na ang taong tinawag niyang basura, ang taong ginawa niyang alila at pinagugas ng mga plato, ay ang tao palang magliligtas sa kanya mula sa malamig na rehas ng bilangguan. Richard, bakit? Pagkatapos ng lahat ng panlalait ko sa iyo, pagkatapos kong sabihin na galing ka sa basurahan, bakit mo pa rin kami binigyan ng pagkakataon? Dahil ang pagiging tunay na boss, Jason, ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong tapakan o utusan. Ang tunay na boss ay sinusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong itayo at tulungan kapag sila naman ang nasa ibaba. Nararanasan kong maging kargadora. Nararanasan kong maging alila sa paningin ng iba. Kaya alam kong pakiramdam ng walang-wala. Ayokong maranasan ninyo ang hirap na dinanas ko. Ngunit kailangan niyong matutunan ang leksyon sa marangal na paraan. Lumapit si Boyet kay Richard. Tuluyan nang nawala ang kanyang kayabangan. Yumuko siya ng napakababa, umiyak at humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Richard. Napakayabang ko. Hindi ko na muling titingnan sa mababang paraan ng sino mang manggagawa o kargador. Maraming salamat sa pagkakataon. Tumingin si Richard kay General at sa mga pulis at marahang tumango. Nag-withdraw ng reklamo si Richard para sa gabing iyon. Kapalit ng maigpit na superbisyon sa ilalim ng pamamahala ni Marco na siyang hawak na sa tracking business ng pamilya. Ang mga VIP na bisita sa pamumuno ni Don Valeriano ay sabay-sabay na nagpalakpakan. Ang pagganga nila kay Richard ay lalong tumindi. Hindi dahil sa kayamanan nito, kundi dahil sa pambihirang karakter at ginto nitong puso. Humarap muli si Richard sa kanyang pamilya bago siya sumakay sa sasakyan kasama si Don Valeriano upang magtungo sa tunay na opisina ng korporasyon. O paano? Tito Clayton, Jason, Boyet, mauna na ako. Tapos na ang trabaho ko rito bilang alila. Bukas ng umaga, magkita-kita tayo sa head office ng Pierre. Doon magsisimula kayo bilang mga ordinaryong tauhan upang matutunan ninyo kung paano pahalaga ng bawat patak ng pawis. Magmula ngayon, sabay-sabay tayong aangat. Walang lamangan at higit sa lahat, may respeto sa bawat tao. Ano man ang estado natin o nila sa kanilang pamumuhay. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Isang kwento na nagpapatunay na ang gulong ng tadhana ay patuloy na umiikot. Ang nasa ibaba ngayon ay maaaring maging nasa itaas bukas. Kaya hindi natin dapat tamakin ang sinumang tao dahil lamang sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagmamataas, kundi sa kakayahang magpatawad at magpakumbaba. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.